Ang hangin sa loob ng Marangyang Restaurant ay kasing lamig ng puso ni Elvira. 20 taon, 20 taon, na tila ba kahapon lang nangyari ang lahat. Ang sakit ay hindi kailanman naghihilom. Bawat pag-ikot ng mundo, bawat anibersaryo ng kanyang pagkawala, ay isang bagong patak ng asin sa walang katapusang sugat. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya ang abalang syudad sa likod ng salamin. Ngunit ang mga ilaw nito ay walang buhay sa kanyang mga mata. Muli na namang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Hindi na niya kailangang tingnan pa kung sino iyon. Si Isabella, ang kanyang tapat na assistant, na marahil ay nag-aalala na naman. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi habang pinipindot ang ignore. Gusto niyang mapag-isa, lalo na sa araw na ito. Isang waiter na may dalang pitzel ng tubig ang lumapit sa kanyang mesa. Bata pa ito, marahil ay nasa mga huling taon ng pagiging 20. May sinseridad sa ngiti nito habang muling pinupuno ang kanyang baso. "Paumanhin po, ma'am," magalang na sabi ng lalaki nang may kaunting tubig na tumapon sa gilid ng mesa. Agad niya itong pinunasan ng dala niyang tela. Hindi sumagot si Elvira. Hindi niya pinansin ang lalaki. Para sa kanya, isa lamang siyang anino, isang parte ng lugar na ito na hindi karapat-dapat pag-ukulan ng pansin. Ngunit nang akmang aalis na ang waiter, isang kisl. Ngunit nang akmang aalis na ang waiter, isang kislap mula sa kanyang kamay ang pumukaw sa atensyon ni Elvira. Hindi yon isang ordinaryong kislap. Iyon ay pamilyar. Isang kislap na 20 taon na niyang hindi nakikita. Ngunit kailanman ay hindi niya malilimutan. Nanigas si Elvira sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat at ang kaninang malamig na pakiramdam ay napalitan ng nag-aapoy na init na gumapang mula sa kanyang dibdib, paakyat sa kanyang lalamunan. Doon, sa daliri ng hamak na waiter na ito, ay nakasuot ang singsing. Ang singsing na may sagisag ng kanilang pamilya. Ang singsing na siya mismo ang nagsuot sa daliri ng kanyang kaisa-isang anak na si Mateo. Biglang bumalik ang alaala. Isang masayang mukha. Ang mga mata ni Mateo na puno ng pangarap. "Para ito sa proteksyon mo, anak," sabi niya noon. "Gabay mo ito saan ka man magpunta." Isang gabay na hindi nagligtas sa kanya. Isang proteksyon na bigo na wala ang alaala. Ang natira ay ang galit. Isang nagngangalit na apoy na tumupok sa lahat ng bakas ng kalungkutan. Naputol ang katahimikan nang biglang tumayo si Elvira. Ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na kaluskos sa sahig. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa sukdulang galit. Magnanakaw. Napatigil ang lahat. Ang mga kubyertos ay bumagsak. Ang mga usapan ay namatay. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Gulat na napatingin sa kanya ang waiter. Ang pagkalito ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. "Pipo, ma'am." Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Elvira. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nakaturo sa kamay ng lalaki. "Ang singsing na yan. Saan mo yan ninakaw?" Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang lumingon sa sulok ng restaurant kung saan laging nakapwesto ang kanyang personal na bodyguard. Isang senyas, isang tango mula sa kanyang ulo ang kailangan. Dalawang matipunong lalaki na nakasuot ng itim na suit ang agad na lumapit. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat at tiyak. Papalapit sa waiter na hanggang ngayon ay pinangalanan ng name tag niya bilang Julian. Napatingin si Julian mula sa galit na mukha ng ginang, pababa sa singsing sa kanyang daliri, at pabalik sa dalawang lalaking papalapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang umuusbong na takot. Walang naintindihan si Julian. Ang magaspang na pagkakahawak ng mga bodyguard sa magkabilang braso niya ay masakit, ngunit mas masakit ang kahihiyan. Idiniretso siya mula sa sahig ng restaurant sa gitna ng daan-daang pares ng matang mapanghusga at dinala sa isang malamig at tahimik na pribadong silid. Pinakawalan siya sa harap ng isang silya.
Sa kabilang dulo ng mesa, umupo ang ginang. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang gawa sa yelo. Maganda, ngunit walang bakas ng anumang emosyon maliban sa nanunuot na galit. Uulitin ko, nagsalita ang ginang. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Saan mo ninakaw ang singsing na yan? Huminga ng malalim si Julian. Pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng babae. Hindi ko po ito ninakaw, ma'am. Sagot niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ito po ay alaala. Pamana sa akin ng isang matalik na kaibigan. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa ginang. Kaibigan? Isang waiter na tulad mo? Anong klaseng kaibigan ang magmamay-ari ng ganyang singsing? Naramdaman ni Julian ang kirot sa mga salita nito, ngunit hindi niya ipinakita. Ang singsing na ito ay hindi lamang isang palamuti. Ito ay isang pangako. Ang pangalan niya po ay Marco. Pagpapatuloy ni Julian. Marami na pong taon ang nakalipas. Biglang bumalik sa isipan ni Julian ang gabing iyon, ang malakas na buhos ng ulan, ang tunog ng nabasag na salamin at nayuping metal. Papauwi na siya mula sa talyer nang makita niya ang isang kotse na bumangga sa isang puno sa gilid ng kalsada. Walang pag-aalinlangan siyang tumakbo palapit. Sa loob, nakita niya ang isang lalaking duguan at walang malay. Mag-isa niyang hinila ang lalaki palabas, ilang sandali bago tuluyang nagliyab ang sasakyan. Inalagaan ko po siya, sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa alaala. Nang magising siya sa ospital, wala siyang maalala. Kahit ang sarili niyang pangalan. Ako ang nagbigay sa kanya ng pangalang Marco. Ang mukha ni Elvira ay nanatiling walang ekspresyon. Isang magandang kwento. Perpekto para sa isang drama sa radyo. Pero hindi ako maniniwala dyan. Totoo po ang lahat ng sinasabi ko, giit ni Julian. Naging magkapatid po ang turingan namin. Tumira siya sa maliit kong bahay. Magkasama kaming nagsumikap. Bago siya pumanaw dahil sa isang karamdaman, ibinigay niya sa akin ang singsing na yan. Nanatiling matigas ang anyo ni Elvira, ngunit may kung anong nagbago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng sakit. Pero may isa pa siyang iniwan. Dagdag ni Julian. Ito na, ang huling piraso ng katotohanan na tanging siya lang ang nakakaalam. Bago po siya namatay, nagkaroon siya ng anak. Isang salita. Iyon lang. Ngunit ang epekto nito sa ginang ay parang isang malakas na sampal. Ang maskara niyang yari sa yelo ay nabasag. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Anak? Sa unang pagkakataon, nakita ni Julian ang tunay na Elvira. Hindi ang reyna ng korporasyon, kundi isang babaeng puno ng pighati. Ngunit ang kahinaan na yon ay mabilis ding nawala. Muli siyang naging malamig at mapag-analisa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Isabella, sabi niya sa kabilang linya, I need a complete background check on a man named Julian Reyes. Everything. Utang, pamilya, mga kaibigan. I want it on my desk by morning. Ibinaba niya ang tawag at muling tumingin kay Julian. Ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng bagong determinasyon. Hindi ko alam kung ano ang laro mo, malamig na sabi ni Elvira. Pero kung meron kang apo para sa akin, patunayan mo. Tumayo siya, ang kanyang tindig ay muling naging makapangyarihan. Pero maghanda ka, Mr. Reyes, dahil gagamitin ko ang lahat ng pinakamagagaling na abogado para busisiin ang bawat hibla ng pagkatao mo at ilabas ang lahat ng kasinungalingan mo. Ang biyahe pauwi ay isang malabong panaginip para kay Elvira. Ang mga ilaw ng syudad na nagdaraan ay mga guhit lamang ng kulay sa bintana ng kanyang mamahaling sasakyan. Hindi niya marinig ang sinasabi ng kanyang driver. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita sa kanyang isipan. Anak, apo, posible kaya?
Matapos ang 20 taon ng pagluluksa, posible kayang may isang piraso ng kanyang Mateo na nabubuhay pa sa mundo? Isang munting pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang tuyot na puso. Isang pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit kasabay ng pag-asang yon ay ang anino ng pagdududa. Isang hamak na waiter, isang kwentong tila hinugot sa isang pelikula. Napaka-perpekto. Masyadong perpekto para maging totoo. Pagdating niya sa kanyang mansyon, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Dumiretso siya sa iisang lugar na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at sakit ng sabay-sabay. Ang silid ni Mateo. Walang nagbago rito. Ang mga libro ay nasa istante pa rin. Ang mga poster ng banda sa pader ay naroon pa rin. Ang kumot sa kama ay nakatiklop pa rin sa paraang huli niyang iniwan. Para bang sa pagbukas niya ng pinto, sasalubong sa kanya ang kanyang anak, ngingiti at sasabihing, "Ma, I'm home." Hinaplos niya ang isang lumang litrato sa ibabaw ng mesa. Siya at si Mateo, nung tinedyer pa lamang ito, masaya sila noon, o iyon ang gusto niyang paniwalaan. Elvira? Isang malambing na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Isabela, nakatayo sa may pintuan, may dalang isang tasa ng tsa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa loob ng 20 taon, si Isabela ang naging anino niya, ang kanyang kanang kamay, ang naging anak na babae na hindi niya kailanman nagkaroon. "Okay ka lang ba?" tanong ni Isabela. Maingat na inilapag ang tsaa sa mesa. "Tinawagan ako ng security. Anong nangyari?" Umupo si Elvira sa kama. Ang kanyang mga balikat ay nanghihina. At doon, ikinuwento niya ang lahat. Ang singsing, ang waiter, ang kwento tungkol kay Marco, ang sinasabing apo. Nakinig si Isabela ng walang pagkagambala. Nang matapos si Elvira, isang mahabang katahimikan ang namayani. Bago siya nagsalita, "Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Elvira," marahang sabi ni Isabela. Umupo sa tabi niya. "Pero, hindi ba't kahina-hinala? Anong ibig mong sabihin?" "Ang timing." Paliwanag ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng luhika at pag-aalala. Bakit ngayon lang siya lumitaw? Kung kailan napakalaki na ng tagumpay ng kumpanya. Kung kailan alam ng lahat kung gaano kakayaman. At ang kwento niya, parang sinadya para kunin ang simpatsya mo. Ang bawat salita ni Isabela ay parang isang patak ng lason. Dahan-dahan, pinapatay nito ang munting pag-asa na kasisibol pa lamang sa puso ni Elvira. "Nagpaimbestiga na ako agad nang tumawag ka," sabi ni Isabela. Kinuha niya ang isang manipis na folder mula sa ilalim ng kanyang braso. Ito ay paunang ulat pa lamang. Pero si Julian Reyes ayon dito ay baon sa utang. May mga tala ng pagkatalo sa sugal. Binuksan ni Elvira ang folder. Ang mga numero at salita ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Tama si Isabela. Ito ay isang modus, isang napakabuting plano para lokohin ang isang nagluluksang ina. "Kailangan nating maging maingat, Elvira," payo ni Isabela. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa likod ng ginang. "Kung totoo ngang apo mo ang batang yon, kailangan nating tiyakin na mapupunta siya sa mabuting kamay, hindi sa isang sugarol at manloloko." "Anong gagawin natin?" Halos pabulong na tanong ni Elvira. "Kumuha na ako ng private investigator para subaybayan siya," sagot ni Isabela. "At nakausap ko na rin ang legal team. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Kailangan nating kunin ang bata, Elvira, para sa kaligtasan niya." Ang pagdududa ay naging desisyon. Ang sakit ay naging determinasyon. Tumayo si Elvira at muling tiningnan ang litrato ni Mateo. "Hindi ko hahayaang may manakit sa pamilya ko," bulong niya. "Inay will bring your child home, anak. Ipaglalaban kita." Habang nakatitig siya sa ngiti ng kanyang anak sa litrato, nag-vibrate ang kanyang cellphone.
Isang text message mula sa numerong hindi niya kilala, mula sa private investigator. Binuksan niya ito. Subject located. Julian Reyes lives in a slum area in Tondo. We have visual confirmation. He is with a male child, approximately 6 years old. Ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalye at ang amoy ng mantika mula sa kalapit na karinderya ay ang mundong kinalakihan ni Julian. Dito, sa maliit niyang talyer na nakakabit sa kanyang bahay, siya ay hari. Ang bawat tornilyo, bawat makina, ay pamilyar sa kanyang mga kamay na laging puno ng grasa. Tatay, tingnan mo po. Robot na may pakpak. Napangiti si Julian nang iabot sa kanya ni Leo ang isang drawing book. Kinukulayan nito ang isang larawan na siya mismo ang gumuhit. Sa mundo ni Julian, si Leo ang kanyang pinakamahalagang obra maestra. Ang galing naman ng anak ko. Puri niya. Ginugulo ang buhok ng bata. Balang araw, ikaw ang gagawa ng mga totoong robot. Isang hindi pamilyar na tunog ang pumutol sa kanilang masayang sandali. Isang marangyang itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang gumapang sa makitid nilang eskinita na parabang isang hiyang-hiyang higante sa gitna ng mga langgam. Huminto ito sa tapat mismo ng kanilang talyer. Ang mga nag-uusisang kapitbahay ay nagsilabasan. Napatigil sa paglalaro ang mga bata. Maging si Julian ay napahinto sa kanyang ginagawa. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Bumukas ang pinto ng kotse sa likuran. At mula roon, lumabas ang ginang mula sa restauran. Nakatayo siya roon. Suot ang isang mamahaling bestida na tila hindi nababagay sa maalikabok na paligid. Ang kanyang tindig ay tindig ng isang reyna at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang pinagmamasdan ang karukhaan sa kanyang harapan. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata sa bata na nasa tabi ni Julian, may nagbago. Ang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang lumambot. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Nakita ni Julian ang pagbabagong yon. Nakita niya kung paano nakatitig ang ginang sa kanyang anak. Ang mga matang yon, iyon ang mga mata ni Mateo. Walang duda. Si Leo, sa kanyang kawalang malay, ay hindi natakot. Sa halip, lumapit siya ng isang hakbang, ikiniling ang kanyang ulo at tinitigan ang malungkot na mukha ng ginang. Lola, sabi ng bata sa isang maliit ngunit malinaw na boses. Bakit po malungkot ang mga mata ninyo? Natigilan si Elvira. Ang salitang lola ay tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. Masakit, ngunit nagdulot din ng isang kakaibang tamis na ngayon niya lang naramdaman. Ang tanong ng bata ay napakasimple, ngunit tumama sa pinakasentro ng kanyang pagkatao. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang paghahanda, ang lahat ng galit. Ang nakikita na lamang niya ay ang maliit na batang lalaki na may mga mata ng kanyang anak. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na naglaho. Agad na kumilos si Julian. Mabilis niyang inilagay ang sarili sa pagitan ni Leo at ng estranghera, hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabantay. Ang reaksyon ni Julian ang muling nagpatigas sa puso ni Elvira. Ang pagiging protektibo nito para sa kanya ay isang pag-amin ng pagkakasala. Hindi siya sumagot sa tanong ni Julian. Sa halip, kumuha siya ng isang card mula sa kanyang pitaka at iniabot ito. Isa itong business card ng isang kilalang law firm. Abogado ko, malamig niyang sabi. Hindi kinuha ni Julian ang card. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elvira. Itinapon niya ang card sa maruming sahig sa paanan ni Julian. Magsaya ka sa mga huling araw mo kasama siya. Sabi ni Elvira, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Binalingan niya si Leo ng isang huling masakit na tingin bago tumalikod at bumalik sa kanyang kotse. Makakatanggap ka ng sulat mula sa korte. Ang imahe ng mga mata ni Leo ay sumusunod kay Elvira
hanggang sa kanyang pag-uwi. Ang tanong na yon, "Lola, bakit po malungkot ang mga mata ninyo?" ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang matamis na himig na kasabay na isang matalim na kirot. Nadatnan niya si Isabela sa kanyang study, naghihintay na tila isang tapat na sundalo. Ang mukha nito ay nag-aalala. Nakita mo na siya. Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Kamukha ba siya? Kamukha ba siya ni Mateo? Tumango si Elvira, hindi magawang magsalita. Umupo siya ng mabigat sa kanyang upuan. Ang lakas ay tila hinigop mula sa kanyang katawan. Ang makita ang bata ay nagdulot sa kanya ng pag-asa, ngunit nagdulot din ito ng isang matinding takot. Mas lalo nating kailangang mag-ingat, marang sabi ni Isabela na para bang nababasa ang kanyang isip. Inilapag nito ang isang bagong folder sa ibabaw ng makintab na mesa ni Elvira. Mas makapal ito kaysa sa nauna. May mga bago kaming nalaman. Binuksan ni Elvira ang folder. Ang unang pahina ay isang sinumpaang salaysay mula sa isang saksi. Nandoon ako nang mangyari ang aksidente. Basa ni Elvira sa nakasulat. Isa ang lalaking yon, Julian Reyes, sa mga unang rumesponde, pero kakaiba ang kilos niya. Imbes na tumawag agad ng tulong, mas interesado siyang tingnan ang mga gamit ng biktima. Nakita ko siyang kinuha ang singsing mula sa daliri ng lalaki bago pa man dumating ang mga pulis. Isang kasinungalingan. Alam ni Elvira sa isang parte ng kanyang puso na ito'y isang kasinungalingan. Ngunit ang lason ay nagsimula ng kumalat. Biglang bumalik sa isip niya ang isang masakit na alaala. Isang pagtatalo nila ni Mateo. Ilang linggo bago ito, tuluyang umalis. Hindi mo naiintindihan, Ma, sigaw noon ni Mateo. Ang mahalaga lang sa'yo ay ang pangalan natin, ang pera natin. Pakiramdam ko hindi ako anak, kundi isa sa mga ari-arian mo. Ang mga salitang yon ay muling sumaksak sa kanya. Kasalanan niya ba? Ang yaman ba nila ang naglagay sa kanyang anak sa panganib? Ang yaman din ba nila ngayon ang dahilan kung bakit may isang buwitre na umaaligid sa kanyang apo? Mayroon pa, sabi ni Isabela. Ang boses nito ay puno ng pag-aatubili. Mula sa ilalim ng folder, may aksidente, itong nahulog na isang litrato. Isang kupas na litrato. Nakatayo si Julian sa gitna ng isang sabungan, may hawak na panabong na manok, nakangisi sa kamera. Pasensya na, mabilis na sabi ni Isabela na para bang hindi niya sinasadyang ipakita iyon. Hindi ko na sana ito isasama, pero kailangan mong malaman kung anong klaseng tao siya. Iyon na ang huling patak. Ang imahe ng kanyang apo, ang munting anghel na may mga mata ni Mateo, na lumalaki sa isang bahay ng sugarol, sa isang kapaligirang puno ng karahasan at kasinungalingan. Hindi niya iyon kayang isipin. Ang pag-asa ay naging galit. Ang pagkalito ay naging desisyon. Isang malakas na kalabog ang ginawa ng kanyang palad sa mesa. Ang mga papel ay nagtalunan. Hindi, mariin niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa determinasyon at galit. Hindi lalaki ang apo ko sa ganyang lugar. Hindi ko hahayaang sirain ng isang tulad niya ang kinabukasan ng dugo ko. Tumingin siya kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kailangan kong iligtas ang apo ko. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Elvira. Isang numero mula sa kanyang abogado. Sinagot niya ito. Ma'am Elvira, sabi ng boses sa kabilang linya. Good news! Sa mga hawak nating ebidensya ngayon, may sapat na tayong basihan para hilingin sa korte ang pansamantalang pangangalaga sa bata. Ang silid sa law office ay malamig at walang kaluluwa, tulad ng mga taong nakaupo sa kabilang panig ng mesa. Si Elvira ay nasa gitna, isang reyna sa kanyang trono ng yelo, na papaligiran ng dalawang abogadong mukhang mga pating na nakaamoy ng dugo. Si Julian ay nag-iisa, ang hangin ay mabigat, at halos hindi niya mahinga. Sa tabi niya ay isang abogadong bigay ng gobyerno na tila mas interesado sa laman ng kanyang cellphone
kaysa sa kaso. Alam ni Julian na sa laban na ito, siya lang ang magtatanggol sa sarili. Mr. Reyes, nagsimula ang isa sa mga abogado ni Elvira. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Inilatag nito ang mga dokumento sa mesa. Ayon sa aming investigasyon, ikaw ay may malaking pagkakautang. Mayroon din kaming testimonya mula sa isang saksi na nagsasabing kinuha mo ang singsing mula sa katawan ng biktima sa mismong lugar ng aksidente. Pinakita nito ang litrato niya sa sabungan. Isang sugarol. Pagpapatuloy ng abogado, ang bawat salita ay isang insulto, isang oportunista. At ngayon, isang sinungaling na nagkukunwaring may alam sa nakaraan para makapangikil sa isang nagluluksa at mayamang pamilya. Pinilit ni Julian na maging kalmado. Tumingin siya kay Elvira, umaasa na makakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan sa mga mata nito, kahit isang kislap ng awa. Ngunit wala. Ang nakita niya lang ay ang malamig na paghatol, ang paniniwalang siya ang kontrabida sa kwentong ito. Hindi po totoo yan, mahinang sagot ni Julian. Ang kanyang boses ay halos mawala sa laki ng silid. Hindi ko kailanman ginusto ang pera ninyo. Kung gayon, bakit ayaw mong ibigay ang bata? Hamon ng abogado. Kung tunay ang malasakit mo sa kanya, hindi mo hahayaang lumaki siya sa kahirapan, gayong may naghihintay sa kanya na isang magandang kinabukasan. Ang mga salitang yun ang tumama sa kanya. Dahil sa isang banda, may katotohanan yon. Gabi-gabi, iniisip niya kung tama bang ipagkait niya kay Leo ang buhay na dapat ay sa kanya. Ngunit pagkatapos, naaalala niya. Naaalala niya ang isang pangako, isang sumpaan. Hindi ninyo naiintindihan, sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Ang hindi namin maintindihan, tumawa ng mapakla ang abogado. Ang malinaw dito ay isa kang sinungaling. Sa salitang iyon, may nabasag sa loob ni Julian. Ang takot, ang pag-aalinlangan, ang kahihiyan. Lahat iyon ay napalitan ng sakit at desperasyon. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang silya ay tumumba sa likuran niya. Tama na! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pighati na matagal niyang kinimkim. Lahat sila ay nagulat. Hindi ninyo siya kilala, sabi ni Julian. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ninyo alam ang pinagdaanan niya. Isang mabilis na alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Ang amoy ng gamot sa ospital. Ang mahinang katawan ni Mateo na nakahiga sa kama. Hindi na ito ang malakas na Marco na nakasama niya sa talyer. Ang mga mata nito ay muling nagkaroon ng kislap ng dating pagkatao. Isang kislap na puno ng sakit. Sa mga huling araw nito, bumalik ang ilang alaala ni Mateo. Huwag! Bulong noon ni Mateo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Julian. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Huwag mong hahayaan na makuha siya ng nanay ko, Julian. Tumingin si Julian ng diretso sa mga mata ni Elvira. Ang galit ay nawala. Napalitan ng isang mapait na katotohanan. Palalakihin niya siyang katulad ko. Isang tropeo, sabi ni Mateo sa alaala. Isang butil ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Isang bagay na maipagmamalaki, pero hindi minamahal sa kung sino talaga siya. Mangako ka sa akin, Julian. Mangako ka. Pinangako ko sa kanya. Sigaw ni Julian sa loob ng silid. Ang kanyang boses ay basag. Pinangako ko sa anak ninyo na poprotektahan ko si Leo mula sa klase ng buhay na tumulak sa kanya para lisanin kayo. Itinuro niya si Elvira, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kalungkutan. Hindi ko siya ninakaw. Ipinagkatiwala siya sa akin. Ito ang huling habilin ng anak ninyo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Elvira. Ang kaninang tindig ng isang reyna ay biglang gumuho. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki
Nakatitig kay Julian na para bang siya ay nakakita ng multo. Ang multo ng kanyang anak, nagsasalita sa pamamagitan ng bibig ng isang estranghero. Ang mga salita ni Julian ay parang mga multo na sumunod kay Elvira hanggang sa kanyang pag-uwi. Ito ang huling habili ng anak ninyo. Umalingaw-ngaw yon sa loob ng tahimik na kotse, sa loob ng kanyang isipan. Ang bawat salita ay isang patalim na bumabaon ng mas malalim sa kanyang puso sa bawat segundong lumilipas. Isinara niya ang sarili sa kanyang madilim na study. Hindi niya binuksan ang mga ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng mga kortina, isang manipis na guhit na tila hindi kayang puksain ang kadilimang bumabalot sa kanya. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap ni Mateo bago ito tuluyang umalis. Isang sigawan, isang masakit na palitan ng mga salita na hanggang ngayon ay nagsisilbing lason sa kanyang alaala. "Hindi mo ako pag-aari, Ma," sigaw noon ni Mateo. "Hindi ako isa sa mga kumpanya mo na pwede mong kontrolin. Gusto ko lang mabuhay ng malaya." Ang mga salitang yon, halos pareho ng mga salitang binitawan ni Julian, napapikit si Elvira. Posible kayang totoo? Posible kayang ang paghihigpit niya, ang mga plano niya para sa anak, ang siyang nagtulak dito, palayo sa kanya? Palayo tungo sa kamatayan? Elvira? Ang boses ni Isabela ay marahan, ngunit sapat na para mabasag ang katahimikan. Pumasok ito sa study, may dalang isang baso ng tubig. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng pag-aalala. "Huwag mong paniwalaan ang mga sinabi niya," sabi ni Isabela, inilapag ang baso sa mesa. "Ginagamit niya lang ang alaala ni Mateo laban sa'yo." "Pero paano kung—" Nagsimulang manghina si Elvira. "Paano kung totoo?" Umupo si Isabela sa tapat niya. Hinawakan nito ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang pagkakahawak nito ay matatag at nagbibigay ng kapanatagan. "Kung totoo, bakit ngayon lang?" tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng lohika. Kung tunay ang pagmamalasakit niya kay Mateo, bakit niya hinintay na mamatay ito sa hirap? Bakit ngayon lang siya lumitaw? Ngayong alam na ng lahat kung gaano kakayaman. Elvira, isipin mo, isa itong mas detalyadong panloloko, mas masakit, dahil ginagamit niya ang pinakamahalaga sa'yo. Ang lohika ni Isabela ay parang isang malamig na pader na humaharang sa nag-aalab na emosyon ni Elvira. Tama siya. Masyadong maraming butas, masyadong maraming katanungan. "Tingnan mo ito," sabi ni Isabela. Kinuha ang kanyang tablet at ipinakita ang isang article mula sa isang sikat na gossip blog. Ang headline ay sumampal kay Elvira. "Tiwai Kun na nagluluksa. Niloloko ng isang lalaking ginagamit ang patay na anak at isang bata." Sa ilalim naroon ang litrato ni Julian sa sabungan at isang kwentong puno ng mga pinalaking kasinungalingan na siya ay isang kilalang sugarol, isang mangingikil na matagal nang pinaplano ang lahat. Ang mga komento sa ibaba ay mas malala. "Kawawang Doña Elvira. Dapat dyan sa lalaking yan makulong. Gamitin ba naman ng bata sa masamang gawain?" Naramdaman ni Elvira ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang kahihiyan, ang kanyang pribadong pighati ay isa na nga ngayong pampublikong sirko. Habang abala si Elvira sa pagbabasa, dahan-dahang tumayo si Isabela at lumayo ng kaunti. Kunwari iya may titingnan sa bintana. Kinuha nito ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial. "Siguraduhin mong dudumugin siya ng media." Bulong niya sa kabilang linya, ang kanyang boses ay malamig at walang awa. "Gawin ninyo siyang demonyo sa mata ng lahat." Ibinaba niya ang tawag at muling bumalik kay Elvira. Ang kanyang mukha ay muling nagbalik sa pagiging maamo. "Hindi na natin ito pwedeng patagalin pa, Elvira," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaapura. Nasa panganib ang bata. Habang kasama niya ang lalaking iyon, ang pangalan niya at ang kinabukasan niya ay nadudungisan. Sa ilalim ng matinding pressure,
mula sa sarili niyang konsensya, sa mga paninira ng media, at sa mga mapanghikayat na salita ni Isabela. Gumawa si Elvira ng isang desisyon. Tumingin siya kay Isabela, ang kanyang mga mata ay pagod ngunit determinado. "Gawin mo," sabi niya. "Gawin mo ang nararapat." Isang munting na pamangiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Isang nangiting hindi nakita ni Elvira. "Tatawagan ko ang Child Protective Services," sabi ni Isabela. "Ito lang ang paraan para maprotektahan si Leo sa isang mapanlinlang na tao. Pansamantala lang naman ito, Elvira, hanggang sa luminaw ang lahat." Ang katahimikan sa maliit na bahay ni Julian ay isang biyaya. Matapos ang magulong araw sa opisina ng abogado, ang tanging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ang makita si Leo na mahimbing na natutulog sa kanilang kama. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Sa bawat paghinga nito, nararamdaman ni Julian ang bigat ng pangakong binitawan niya kay Mateo. Ginagawa niya ba ang tama? Ang pagprotekta ba niya kay Leo mula sa isang uri ng sakit ay nagdudulot naman dito ng ibang klase ng paghihirap? Napabuntong hininga siya. Bukas, susubukan niyang muli. Kakausapin niya ang ginang. Ipapaunawa niya rito ang lahat. Kailangan nitong maniwala. Para sa kapakanan ni Leo. Isang malakas at biglaang katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Nagulat si Julian. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras? Maingat siyang tumayo at sumilip sa maliit na siwang ng kanilang bintana. Ang puso niya ay biglang nahulog sa kanyang sikmura. Sa labas, nakatayo ang dalawang unipormadong pulis kasama ang dalawang babaeng hindi niya kilala na may dalang mga folder at sa likuran nila ang dalawang bodyguard ni Elvira. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang pinto. "Julian Reyes?" tanong ng isa sa mga babae. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. "Kami po ay mula sa Department of Social Welfare and Development. Mayroon po kaming utos mula sa korte na pansamantalang kunin ang pangangalaga sa batang kinilalang si Leo." Ipinakita sa kanya ang isang papel. Ang mga salita ay lumabo sa kanyang paningin. Negligence, unfit environment, psychological distress, mga kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Hindi ninyo siya pwedeng kunin." Pakiusap ni Julian. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Anak ko siya." "Ayon po sa batas, Mr. Reyes, wala po kayong legal na karapatan sa bata." Malamig na sagot ng babae. Sa ingay, nagising si Leo. Lumabas ito mula sa silid. Kinukusot ang kanyang mga mata. "Tatay? Sino po sila?" Nang makita ng mga taga-DSWD ang bata, agad silang kumilos. Ang isang babae ay lumuhod para maging kapantay ni Leo. Isang peking ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. "Hi Leo, sama ka muna sa amin ha. Mayroon kaming maraming laruan doon." Ang takot ay gumuhit sa mukha ni Leo. Tumakbo ito papunta kay Julian at yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. "Ayoko po. Dito lang ako kay tatay." Ang eksenang yun ang sumira sa puso ni Julian. Parang awa niyo na. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. "Huwag ninyo siyang ilayo sa akin." Ngunit ang desisyon ay pinal na. Dahan-dahan, pilit na tinatanggal ng social worker ang pagkakayakap ni Leo. Nagsimulang umiyak at magpumiglas ang bata. "Tatay, tatay, huwag mo akong iwan." Ang sigaw na yon ay isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa dibdib ni Julian. Sinubukan niyang lumaban, sinubukan niyang harangan ang daan, ngunit ang dalawang bodyguard ni Elvira ay humakbang pasulong at tinulak siya ng malakas. Bumagsak si Julian sa sementadong sahig. Ang huli niyang nakita ay ang umiiyak na mukha ng kanyang anak habang isinasakay ito sa isang sasakyan. Ang mga maliliit nitong kamay ay nakadikit sa salamin ng bintana. Ang kanyang bibig ay sumisigaw ng isang salita. "Tatay?"
Sinubukan niyang tumayo. Sinubukan niyang humabol. Ngunit huli na ang lahat. Ang sasakyan ay mabilis na nawala sa dilim ng eskinita. Naiwan si Julian, nakaluhod sa maalikabok na kalsada, mag-isa. Ang talyer na dati puno ng buhay ay naging isang malamig na libingan. Ang bahay na dati puno ng tawanan ay naging isang walang laman na kahon. Nawala na ang lahat. Ang kanyang anak, ang kanyang dangal, ang kanyang pag-asa. Pumasok siya sa loob ng bahay na parang isang kaluluwang ligaw. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Sa kanyang paggalaw, aksidente niyang natabig ang isang maliit na kahon na nakapatong sa isang silya, ang kahon ng mga lumang gamit na iniwan ni Mateo. Bumagsak ito at kumalat ang laman. Isang lumang t-shirt, ilang resibo, at isang maliit at itim na notebook, isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita noon. Ang mansyon ay mas malaki at mas tahimik kaysa dati. Nasa tabi ng kama si Elvira, nakatingin sa bata na nakahiga roon. Si Leo, ang kanyang apo. Nasa bahay na niya ito, ligtas at malayo sa maruming lugar na yon. Ito dapat ang sandali ng kanyang tagumpay. Ngunit bakit pakiramdam niya ay siya ang natalo? Mula nang dumating, hindi nagsalita si Leo. Nakatingin lamang ito sa malayo. Ang mga mata ay walang buhay. Tinanggihan nito ang lahat ng laruang ipinakita sa kanya. Mga robot na kumikislap, mga kotseng dekuryente, lahat ng bagay na kayang bilhin ng pera. Tinanggihan din nito ang pagkain. Hindi po masarap. Bulong nito nang minsang subuan siya ni Isabela ng pagkain mula sa kanilang bihasang kusinero. Si Tatay Julian po ang laging nagluluto para sa akin. Ang bawat pagbanggit sa pangalan ni Julian ay isang kirot sa puso ni Elvira. Nilapitan ni Isabela ang bata. Isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Leo, apo, gusto mo bang maglaro sa garden? Napakalaki noon. Mas malaki pa sa playground. Umiling si Leo. Bigla itong tumingin kay Isabela at sa unang pagkakataon, nakita ni Elvira ang isang emosyon sa mga mata ng bata. Takot at galit. Ayoko sa'yo, sabi ng bata. Ang munting boses ay puno ng pagkamuhi. Ikaw ang kumuha sa akin kay tatay. Nagulat si Isabela. Ang peking ngiti ay panandaliang nawala. Napalitan ng isang kislap ng inis bago niya ito muling naibalik. Ngunit nakita yon ni Elvira, ang mabilis na pagbabago sa ekspresyon. Isang bagay na hindi tama. Isang bagay na hindi niya napansin noon pa. Nanginginig ang mga kamay ni Julian habang pinupulot ang maliit na itim na notebook mula sa sahig. Ordinaryo lang itong tingnan, ngunit ang bigat nito sa kanyang palad ay kakaiba. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang unang pahina ay may sulat ni kamay. Mahina at medyo magulo, ngunit nababasa. Ang pangalan ko ay Mateo. Iyon ang sabi ng mga alaala na unti-unting bumabalik. Ngunit para sa mundo, para kay Julian, ako si Marco. At sa ngayon, mas gusto ko nang maging si Marco. Napahawak si Julian sa kanyang bibig. Isang talaarawan, ang talaarawan ni Mateo. Nilipat niya ang mga pahina. Doon, nakasulat ang lahat. Ang kanyang pasasalamat kay Julian, ang mga simpleng kasiyahan nila sa talyer, ang kanyang pagkamangha sa kabutihan ng isang estranghero na itinuring siyang pamilya. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang pakiramdam ng kalayaan. Ang kumain ng simpleng pagkain na pinagpaguran mo, ang tumawa ng walang inaalala. Ito ang buhay na hindi maibibigay ng lahat ng pera ni Mama. Tumulo ang luha ni Julian. Patuloy siyang nagbasa hanggang sa marating niya ang isang entry na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakita ko siya kanina sa palengke. Si Isabela, ang babaeng gustong ipakasal sa akin ni Mama. Nagkasalubong ang aming mga mata. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. At pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo na parang hindi niya ako nakita. Nanigas si Julian. Alam niya,
Alam ni Isabela ang lahat sa simula pa lang. Nilipat niya sa huling pahina. Ang sulat ay mas nanginginig na, mas mahirap basahin. Ito na marahil ang mga huling araw ni Mateo. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang nanay ko. Sabihin mong patawad. Pero huwag mong ibibigay sa kanya si Leo hanggat hindi niya nauunawaan kung ano ang tunay na pagmamahal. Sa ilalim ng sulat, may isang guhit na gawa ng isang bata. 3 stick figures na magkakahawak kamay. Siya, si Mateo at si Leo. Sa ibabaw, nakasulat sa malalaking letra, "Ang aking pamilya." Doon sa gitna ng kanyang pagkawasak, nakahanap si Julian ng lakas. Hindi na ito tungkol sa pangako. Ito ay tungkol sa katotohanan. Mabilis siyang tumayo. Ang talaarawan ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at hinanap ang numero mula sa business card na itinapon sa kanya. Ang numero ng abogado. Mula roon, makukuha niya ang numero ni Elvira. Nang sa wakas, ay may sumagot sa kabilang linya. Isang malamig na, "Hello?" Huminga ng malalim si Julian. "Kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng isang bagong kapangyarihan. Tungkol sa totoong halimaw sa kwentong ito. Ang tawag ni Julian ay isang biglaang kidlat sa tahimik na gabi ni Elvira. Ang mga salita niya, tungkol sa totoong halimaw sa kwentong ito, ay nag-iwan ng isang nakakabinging kaba sa kanyang dibdib. Pumayag siya sa isang pagkikita. Kailangan niya ng mga sagot. Nang dumating si Julian sa mansyon, hindi na siya ang kawawang waiter na nakita ni Elvira noon. Ang kanyang damit ay simple pa rin, ngunit ang kanyang tindig ay iba. May dignidad, may bigat. May hawak siyang isang maliit at itim na notebook na para bang yun ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Si Isabela ay naroon din, nakatayo sa tabi ni Elvira na tila isang tapat na bantay. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala, ngunit may isang kislap ng pagtataka sa kanyang mga mata. "Ano na namang drama ito, Mr. Reyes?" tanong ni Isabela. Ang boses niya ay matamis, ngunit may pahiwatig ng pait. Hindi pinansin ni Julian si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Elvira. "Bago ninyo ako husgahan muli, ma'am," sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay kalmado. "Nais kong pakinggan ninyo ang mga salita. Hindi mula sa akin, kundi mula sa kanya." Binuksan niya ang talaarawan at nagsimula siyang magbasa. Binasa niya ang tungkol sa kasiyahan ni Mateo sa simpleng buhay, ang pasasalamat nito sa pagkakaroon ng isang kaibigan. Binasa niya ang tungkol sa pagmamahal nito kay Leo, sa kung paano nito itinuring ang bata bilang isang biyaya at hindi isang responsibilidad. Sa bawat salita, nakita ni Elvira ang larawan ng isang Mateo na hindi niya kailanman nakilala. Isang Mateong masaya at malaya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, isang tahimik na pag-agos ng pagsisisi. Pagkatapos, binasa ni Julian ang entry na nagpabago sa lahat. "Nakita ko siya kanina sa palengke, si Isabela." Sa pagbanggit ng pangalan, biglang nagbago ang hangin sa silid. Nakita ni Elvira kung paano nanigas si Isabela sa kanyang kinatatayuan. Nagkasalubong ang aming mga mata. Pagpapatuloy ni Julian, ang kanyang boses ay dahan-dahang tumitigas. Tumalikod siya at naglakad palayo na parang hindi niya ako nakita. Nagsimulang mamutla si Isabela. "Isang kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan. Paano tayo makakasiguro na sulat kamay nga yan ni Mateo?" "Dahil meron pang isa," sabi ni Julian. Nilipat niya sa huling pahina. Ang pahinang may guhit ni Leo. Binasa niya ang huling habilin ni Mateo. "Kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang nanay ko. Sabihin mong patawad. Pero huwag mong ibibigay sa kanya si Leo hanggat hindi niya nauunawaan kung ano ang tunay na pagmamahal." Ang mga salitang yon ay tumama kay Elvira ng mas malakas kaysa sa isang sampal. Ito na ang katotohanan. Isang masakit at hindi matatakasang katotohanan.
Hindi siya ang pinagkatiwalaan ng sarili niyang anak. Ang estrangherong ito ang pinili niya. Peke yan! Sigaw ni Isabela. Ang kanyang pagkukunwari ay nagsisimula ng gumuho. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng gulat at takot. Sinulatan niya lang yan. Isa siyang manloloko. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Elvira kay Isabela, ang babaeng itinuring niyang anak, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa loob ng 20 taon. At sa wakas, nakita niya ang lahat ng mga senyales na binalewala niya noon. Ang mga maling payo, ang mga aksidenteng pagdiskubre ng ebidensya. Ang kislap ng inis sa mga mata nito nang itaboy ito ni Leo. Ang lahat ay kasinungalingan. 20 taon ng kasinungalingan. Bakit Isabela? Tanong ni Elvira. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, basag sa sakit ng kataksilan. Bakit? Sa tanong na yon, tuluyang nabasag ang maskara ni Isabela. Ang kanyang muka ay naging isang pangit na larawan ng galit at inggit. Bakit? Tumawa siya ng malakas. Isang tawang walang kagalakan. Dahil dapat sa akin ang lahat ng ito. 20 taon akong nagtiis sa tabi mo. Nagsilbi sa'yo. Inalagaan ka. Ako ang dapat mong naging anak. Hindi ang walang utang na loob na si Mateo na tinalikuran ka. Humarap siya kay Julian. At ikaw, isa kang basura. Paano nangyari na ang isang tulad mo ang nakakuha ng lahat? Ang tiwala ni Mateo? Ang apo ni Elvira? Dapat sa akin ang yaman na ito. Pinaghirapan ko ito. Ang bawat salita ay isang pag-amin. Ang bawat sigaw ay isang patunay ng kanyang pagkakasala. Nakatayo lang si Elvira, hindi makagalaw, habang ang mundo na kanyang inakalang totoo ay gumuho sa kanyang harapan. Ang sakit ay napakalaki, halos hindi niya ito kayang dalhin. Ngunit sa gitna ng sakit, isang bagong damdamin ang lumitaw. Isang malamig at matigas na galit. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang bodyguard na nakatayo sa may pintuan. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro si Isabela. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngunit ang utos ay malinaw na parang kristal. Ilabas ninyo siya. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalong nilikha ni Isabela ay mabilis na namatay, pinalitan ng isa pang mas malaking balita. Gaya ng laging nangyayari sa mundo ng mayayaman, hinarap niya ang batas para sa kanyang mga panloloko at pamimeke. Isang kwentong mabilis na nawala sa isipan ng publiko. Ngunit mananatiling isang peklat sa puso ni Elvira magpakailanman. Ang ingay ng mga sasakyan at ang amoy ng grasa ay muling bumalik sa talyer ni Julian. Ngunit ngayon, may kasama na itong isang pamilyar at matamis na tunog. Ang walang tigil na pagkukwento ni Leo tungkol sa kanyang araw sa kindergarten. Ibinalik na sa kanya si Leo. Walang pagdinig sa korte. Walang mahabang proseso. Isang araw, isang simpleng tawag mula sa abogado ni Elvira ang nagsabing maaari na niyang sunduin ang bata. Hawak-hawak ang isang lumang basahan na pangiti si Julian habang pinagmamasdan ng kanyang anak na abala sa pagguhit sa isang mesa sa gilid. Muli, buo na sila. Isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa labas. Napatingala si Julian. Nakatayo roon si Elvira. Ngunit hindi na ito ang Reynang nakita niya sa restaurant. Ang kanyang damit ay simple. Isang puting blouse at itim na pantalon. Wala siyang alahas, maliban sa isang maliit na hikaw. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang bayong na puno ng mga pagkain. Walang nagsalita sa simula. Isang hindi komportableng katahimikan ang namayani. Pinupuno lamang ng tunog ng mga sasakyan sa di kalayuan. Si Leo ang unang bumasag nito. Lola! Tumakbo ang bata at yumakap sa mga binti ni Elvira. Nagulat si Elvira sa biglaang kilos, ngunit pagkatapos ng isang sandali ng pag-aatubili, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay.
At marahang hinaplos ang buhok ng kanyang apo. Isang maliit at totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Nagdala ako ng merienda, sabi ni Elvira. Ang kanyang boses ay bahagyang nahihiya. Lumapit si Julian. Salamat po, pero hindi na po kayo dapat nag-abala. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Julian, sabi ni Elvira. Sa wakas ay tiningnan siya sa mata. Ang kanyang mga mata ay malungkot pa rin, ngunit wala na ang galit. Ang naroon na lang ay isang malalim na pagsisisi. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanila, kay Mateo at kay Leo. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Tapos na po yon, sagot ni Julian. Ang mahalaga, okay na si Leo. Hindi ko susubukang kunin siya sa iyo, Julian. Pag-amin ni Elvira. Naintindihan ko na ngayon ang huling habilin ni Mateo. Ikaw ang pamilya niya. Ikaw ang nagturo sa kanya kung ano ang tunay na pagmamahal. Ang tanging hihilingin ko lang. Sana hayaan ninyo akong maging parte ng buhay niya bilang kanyang lola. Tumango si Julian. Hindi ko po siya ipagkakait sa inyo. Karapatan niyang makilala ang kanyang lola. Linggo ng hapon, ang malawak na damuhan sa isang parke ay puno ng mga pamilyang nagpapalipad ng saranggola. Sa isang sulok, naroon ang isang hindi pangkaraniwang grupo. Isang eleganteng babae na nakaluhod sa damuhan, tinuturuan ng isang masayang bata kung paano patayuin ang isang makulay na saranggola. Hindi kalayuan, isang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt ang nakatayo. Nakangiti abang pinagmamasdan sila. Hawakan mo ng mahigpit, apo, sabi ni Elvira habang iniaabot kay Leo ang pisi. Kapag humangin na, saka mo bibitawan. Opo, Lola. Nang dumating ang tamang hangin, sabay nilang binitawan ang saranggola. Lumipad ito pataas, sumasayaw sa asul na kalangitan. Ang tawa ni Leo ay parang musika sa pandinig ni Elvira. Tumingala siya sa saranggola, pagkatapos ay sa masayang mukha ng kanyang apo at sa mapayapang ngiti ni Julian. Hindi ito ang pamilyang pinangarap niya. Hindi ito nabuo sa dugo at yaman, kundi sa mga pagkakamali, sa pagpapatawad at sa isang pag-ibig na hindi tumitingin sa estado ng buhay. Mas perpekto ito, mas totoo. Lumapit si Julian at tumayo sa kanyang tabi. Sabay nilang pinanood ang batang tumatakbo at tumatawa, hawak ang pisi ng saranggola. Mukhang masaya siya, sabi ni Julian, isang simpleng pahayag na puno ng kahulugan. Tumingin si Elvira kay Julian at sa unang pagkakataon, isang tunay at taos-pusong ngiti ang ibinigay niya rito. Oo, Julian, masaya na siya. Muli niyang itinuon ang kanyang paningin sa saranggola na mataas na lumilipad sa kalangitan. Para bang sa pamamagitan nito, mas malapit siya sa kanyang anak. Sa kanyang isipan, sa isang tahimik na panalangin na tanging ang hangin lamang ang nakakarinig, bumulong siya. Patawad, anak. Natagpuan na niya ang pamilya niya. Maligaya na ang apo natin. At doon, sa ilalim ng bughaw na langit, habang ang saranggola ay patuloy na sumasayaw sa hangin, ang tatlong figura, ang lola, ang tatay, at ang anak, ay nanatiling magkakasama, isang bagong simula na nabuo mula sa isang singsing ng nakaraan.